Talaga namang pang-anniversary yun. Amen. 35th anniversary pinaghandaan na talaga ito. Ating minamahal na kapatid na kasama natin almost 3 years dito sa Vicary 5 ng San Roque. Amen? Pakilala na natin ang support disciple, Brother Gabi Opiniano. Hallelujah, praise Jesus. Sa Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh, dakilang Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, muli pinapangalan namin ang iyong pangalan. Loobin mo po na pagpalangin sa oras na ito ang pagpapahayag ng mensahe mong nagpapagaling, nagpapalakas sa aming buhay espiritual. Loobin mo po sa pamagitan ng iyong salita ang lahat ay makaranas ng iyong biyaya at pagpapalat himalang presensya mo, Panginoon. Loobin mo po sa iyong karawan sa araw nito. Muli kang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Kaya naman dalangin namin ang katagumpayan ngayon pa lang amin na itong nakamtan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na palakpakang pangwarisma. Praise the Lord! Hallelujah! Happy anniversary! Yan, glory to God. Glory to Christ Jesus. No? So, dito po sa inyo pong program sa invitation, sabi nga po sa 1 John chapter 4, sa verse 19, we love because He first loved us. Amen? Kaya mga kapatid, tunay na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Sabihin mo muna sa iyong katabi kapatid, tayo ka muna. Yung pwede lang tumayo, ano? Kasi may naka-wheelchair. Okay, praise the Lord. No? So, ang title po ng ating pong pagsaluhan sa anniversary nito ay The Power of the Cross. Ito'y hango sa unang Korinto, sa kabanatang 1, sa talatang 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga nililigtas. Purihin ang ating dakilang Diyos na mapagmahal na si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! Hallelujah! Yan, muli na po sa napakagandang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, tunay na po sa inyong pong tema, sa inyong pong talatang binasa natin sa 1 John chapter 4, verse 19. Sino ang unang nagmahal? Si Yahweh El Shaddai. Sa kanyang pagmamahal, kaya ka naririto ngayon. Kaya tayo nandito sa 35 years ng anniversary ng Panginoon. Kaya dito po sa mensahe sa 1 Corinthians chapter 1, sa verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa cross para sa ibang taong hindi mananampalataya, ito'y kapahamakan para sa kanila dahil iniisip nila ito'y kahangalan lang. Ang ginagawa natin, parang nagsasayang lang tayo ng oras. Pero sa atin, na mga mananampalataya, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naligtas. Yung mga naligtas, malalaman ko sa sigawang praise the Lord! Amen? Dahil itong pagkamatay ni Kristo sa cross, the power of the
the cross, mga kapatid, ito yung sukdulan na pagmamahal ni Yahweh El Shaddai sa lahat ng sangkatauhan, lalo na po sa ating mga mananampalataya. Ito ang tunay at wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ang turing ng iba na hindi mananampalataya sa atin, ito'y kahangalan, okay lang. Ang mahalaga, alam natin, ang Diyos ay totoong tunay at wagas nagmamahal sa ating bawat isa. Amen? Kaya para sa mga nagmahal at hindi naman minahal, mayroong tunay nagmamahal si Yahweh El Shaddai. At ito'y pinatunayan niya sa cross. Kaya, sa araw na ito, sa the power of the cross, mga kapatid, sa Kristo, una po, Jesus became Son of Man, that I may become Son of God. Lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kanino ang anak? Kay Yahweh El Shaddai. Dalawa lamang po ang Diyos. Ang iba, Diyos-Diyosan na. Kung hindi si Yahweh, si Yawa. Sa probinsya, sa Bisaya, Yawa, demonyo, si Satanas. Pero tayong mga kay Kristo, tayong nanalig kay Jesus, tayong tumanggap sa Panginoong Kristo, ang tunay nating Diyos ay Diyos na nag-iisa na si Yahweh El Shaddai. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga Hudyo. Yun ang ating Diyos, mga kapatid sa Panginoon. At napakapalad natin, tayo'y tinuring na anak ng kataas-taasang Diyos na si Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng tayo'y nanalig at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya, mga kapatid sa Panginoong Jesus, hindi lang tayo basta tao, mayroon kang extraordinary power. Mayroon tayong extra na lakas na galing sa Diyos. Kaya huwag kang panghinaan ng kalooban, anak ka ng Panginoon. Kaya tayo po ay dapat manangan sa Kanya sapagkat ang ating Diyos ay kataas-taasan na dakilang si Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpak ng mga Christmas. Praise the Lord! Hallelujah! So, the power of the cross, number 2, Jesus became sin that I may become the righteous of God. Jesus became sin that I may become the righteousness of God. Si Jesus ay naging makasalanan upang ako ay maging katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, sabi sa 2 Korinto sa kabanatang 5, sa talatang 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Naisip niyo po yun? Si Jesus na walang bahid at dungis ng kasalanan, ibinilang na parang isang makasalanan na tulad natin upang tayo totoong talagang namumuhay sa kasalanan ay makalaya sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo sa pagbabayad niya ng kanyang buhay, dugo at sakripisyo sa krus. Tayong lahat ay natubos, kaya naman tayo naging matuwid sa paningin sa harapan ng ating Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai. Kaya ang ating pagiging matuwid ay hindi bunga ng ating pagsusumika
tinanggap na maging mabuti, na maging matuwid at maging mabait. Hindi po, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo napabilang na matuwid. Kaya nga kapag tayo lumalapit sa Diyos, kapag tayo sumasamba sa Panginoon, kapag tayo ang humihingi sa Panginoon, ang nakikita na ng Diyos sa ating buhay, hindi na tayo makasalanan, kundi si Kristo na ating tinanggap sa ating buhay na kung saan tayo na ay nakipag-isa sa Kanya. Kasi kung tayo lalapit sa Diyos, wala si Kristo sa ating buhay, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Hindi tayo diringgin ng Diyos. Amen? Kaya sa anniversary ito, lahat ng may prayer request, naniniwala ako, gaano man yan kahirap, wala yang kahirap-hirap kay Yahweh El Shaddai. Amen? Praise the Lord. So the power of the cross, mga kapatid, number 3, Jesus took on the curse so that I may enjoy His blessings. Si Jesus ay kinuha ang sumpa upang ako ay makabahagi sa Kanyang mga pagpapala. Sabi po sa Galatia, sa Kabanatang 3, sa talatang 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ang kamatayan ni Kristo sa cross, ito yung pinakamasamang parusa, pinakamabigat na parusa, pinakakahiyang parusa sa kasaysayan noon. Ito'y hindi tinakasan ni Jesus alang-alang sa ating katubusan. Para tayong isang wintas, para tayong isang bagay na nasasangla sa pulsya na kailangang tubusin dahil sa laki ng interest, hindi na natin kayang tubusin. Maging sa ating kasalanan, sa laki at dami ng ating kasalanan, hindi na natin kayang manumbalik sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang muling makipag-ugnayan sa Diyos, pero si Kristo, ibinigay niya ang Kanyang buhay bilang haing handog, bilang isang kordero sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Kaya naman ikaw at ako ay natubos. Tayong lahat ay naiahon niya sa putik ng kumunoy. Na ibig sabihin lahat tayo nasadlak sa kasalanan at walang kakayahan na magbagong buhay. Walang kakayahang iligtas ang ating sarili. Pero si Jesus, tayo iniahon niya mula sa mundo na kung saan kontrolado ni Satanas. Na dapat lahat tayo inferno, pero binayaran ng dugo at buhay ni Kristo. Kaya naman ngayon, wala na tayo sa sumpa ng kautusan. Malayang-malaya na tayo nagpupuri sa Panginoon at nagsisigaw ng Praise the Lord! Amen? Kaya ngumiti ka, maging masaya ka, tayong lahat, wala na sa sumpa ng kautusan. Lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo, malayang-malaya na sa lahat ng anumang kasalanan ng ating buhay sapagkat inakog na ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, bayad na ang iyong kasalanan kay Kristo. Iba yung nilimot at nakalimot. Bukod sa kinalimutan na ng Diyos, nilimot niya ang ating kasalanan. Kaya huwag mo nang isipin yun. Kapag totoo tinanggap mo niya si Kristo, malaya ka na. Kung ikaw pa rin ay hindi kumbinsido, ibig sabihin niyan, sarili mo na lang isip yun. Pumunta ka sa pare at manumpisal. At pag sinabi niya, pinatawad ka na ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, paniwalaan mo na yun at i-enjoy mo na sapagkat totoo yun na pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? So, number 4, sa the power of the cross,
Sabi po sa Lumang Tipan, sa Isaiah, sa kabanatang 53, sa talatang 4 hanggang 5, tunay nang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Swerte natin yun. Napakapalad natin. Sino nagkasala? Si Jesus ba o tayo? Tayo! Pero siya ang umawat sa atin. Yung parusang para sa atin, tinanggap niya lahat. Alam niyo po ba kung gaano at ilan ang pasa o sugat na tinamo ni Kristo sa kanyang katawan? Latay lang ang dila lang, walang latay, sabi nga. Sapagkat 5,555 parang sa Pinas lang, sigsigli. Ganon karami yung sugat niya na tinamo sa kanyang cross para pagbayaran lang ang ating kasalanan. Para matubos lang tayo. Ay yung makurot nga lang tayo, masakit na para sa atin. Mapagsalita lang tayo ng ating magulang, nagtatampo na tayo. Imaginin mo yung sugat ni Kristo para sa ating pagtubos. Kaya, mga kapatid, sa Panginoon Kristo, tunay na ang Diyos natin, ganun niya tayo minahal, ganun niya tayo pinahalagahan, mga kapatid. Sa kanyang sugat, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang hirap, sa kanyang sakit, sa kanyang pagkamatay, tayo ang gumaling. Parang hindi kayo natuwa doon. Gusto nyo kayo na lang paluin. Para maramdaman nyo yung sakit. So the power of the cross, number 5, Jesus became poor so that I may become rich. Sabi po sa ikalawang Korinto, sa kabanatang 8, sa talatang 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So si Jesus ang naging mahirap upang ako, ikaw, tayong lahat ay yumaman. Hindi kayo natuwa doon. Ama ko yun? Ang nagmamay-ari, tagapagmana ng langit at lupa, lahat ng kayamanan mayroon. Naging isang dukha para damayan ng tayo. Kaya, sino dito nagsasabing mahirap ka? Walang mahirap, lalo't anak ng Diyos. Gusto nyo patunayan ko? Dukutin nyo ang isang mata nyo, ibintan nyo 1 million. Ilang organs mayroon tayo? O million ang bawat isa niyan? Sabihin mo, naghihirap ka? So, ibig sabihin na ganun tayo pinagyayaman ng Diyos. So, ibig sabihin, bawat mananampalataya, bawat anak ng Panginoon, sabi nga kung si Jesus ay binigay ng Diyos para sa atin, gaano pa kaya ang ating kahilingan kasama si Kristo Jesus? Si Jesus na binigay ng Diyos ay kahilingan mo pa kaya? Kaya manalig ka, the power of the cross. Hindi tayo tinuruan maging mahirap, tinuruan tayo para pagpalain higit sa ating inaakala. Lalo na ang ating minamahal na head, gusto niya tayong tulungang yumaman. Sino gusto sumabay? Umalakpak magpuri sa Panginoon. So the power of the cross, mga kapatid, sa pang-anim, Jesus clothed himself as man, so we can be clothed with the Spirit of God. Si Jesus ay nagbihis bilang tao upang tayo'y mabihisan ng Espiritu ng Diyos. Anong binihis sa atin? Katulad nito? Wala to.
O, kahit anong ganda pa nito, kung wala ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin, walang kwenta kahit magsuot pa tayo ng mga diamond at ginto at mga mamahaling mga alahas. Walang kwenta yan kung wala ang isinuot na Holy Spirit sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wala tayong kasing halaga. Hello? Praise the Lord! Pangilan na? Ha? Bukas ba yan? Hindi po, mamaya pa po. Pang-anim na nga yun eh. Pang-pito na. So, Akala ko the sa power of the sandal. cross, mga kapatid, Ganyan sila mag-round sample number eh. 7, Jesus died my death Video mo muna. so that me I live His life. Tapos naka 25. Iwan mo na lang. Si Jesus ay namatay sa aking kamatayan. Ayun, abutin nila ito mamaya eh. Upang ako ay mabuhay Sa prison sa abutin nila ito. kanyang buhay. Hindi pa naman po yun sa mga... Sabi ko sa Galacia, sa kabanatang 2, sa talatang 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon Saan nakabili niyan? sa katawan ay ikinabubuhay Hindi po, ko kay sa Bravo po ito. pamamagitan ng Kay Bravo. pananampalataya Okay. sa Ganda, anak no? ng Diyos na nagmahal sa akin Ginawa lang? at naghandog ng kanyang sarili Oh. para sa akin. Hello? Sirain ko ganito. oh. Kahit po Pag naipit sa maraming compartment. tao naglalakad-lakad, malakas pa sa kalabaw, pero kung wala namang Diyos sa kailang buhay, wala kong kabuhay-buhay yan. Pero tayo po, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, lahat ng binyagan, lahat ng nananampalataya, lahat ng anak ng Diyos, bukod sa ating buhay, tayo'y buhay na nagpupuri sa Panginoon. Ha? Hallelujah! No? Dahil ang ating buhay ay binigyang halaga ng Diyos. Sino ba tayo nung wala pa kay Kristo? Kung i-imagine natin, kung isipin natin, ano kaya kung wala tayo sa Panginoon? Siguro isa na rin tayo sa nagbibilang ng poste. Siguro isa na rin tayo sa patambay-tantay. Magulo ang buhay, walang patutunguhan. Pero dahil kay El Shaddai, sa pamamagitan ni Jesus, pinagpala at binago ang ating buhay. Kaya naman mayroon ng kabuhay-buhay kung magpuri rin sa Panginoon. Amen! So, ilang minuto pa ako? 8 minutes. 5 minutes! Ay, tama na ito. That's the Lord. Grabe kong magpala the Lord. So, number 8, sa the power of the cross, Jesus laid down His life so that I may victorious. 5 minutes. 5 minutes ka. Si Jesus ay inalay ang kanyang buhay upang ako ay magtagumpay. Sabi po sa Roma, sa kabanatang 8, sa talatang 37, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, mula ngayon, alam mo ba, mananagumpay ka. Mananagumpay ka. Bakit? Si Jesus ay nagtagumpay. Siya ang namatay. Siya ang umako ng ating hirap, kasalanan, lahat ng mga sumpa ng buhay natin inako ni Kristo. Siya namatay, siya nagtagumpay, pero higit pa tayo sa mananagumpay kasi hindi naman tayo nagdanas ng kamatayan sa cross katulad ni Kristo Jesus. Yun yung power of the cross. Na tinatanggihan, inaayawan, binabaliwala ng mga tao, hindi kinikilala si Jesus na anak ng Diyos, na Mesiyas na tagapagligtas. Pero tayo, na si Jesus na itinakwil ng ibang tao, tanggap na tanggap natin, buo sa ating puso, sapagkat naniniwala tayo na walang ibang Diyos na tagapagligtas, si Kristo Jesus lamang ng ating buhay na nakilala ng ating pagkatao. Amen? So, the power of the cross, number 9, Jesus came to earth by a natural birth so that we may enter the kingdom of God through spiritual birth.
Si Jesus ay dumating sa lupa sa pamamagitan ng natural na kapanganakan upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng espiritual na kapanganakan. Ha? Kayo ba'y naniniwala na katulad kanina, no? Tayo lahat ay anak ni El Shaddai ng kataas-taasan? No? Dahil nung tayo mabautismohan, nung tumanggap tayo kay Kristo, ipinanganak din tayo sa Espiritu at katotohanan. Ha? Yung mga may Espiritu malalaman sa pamamagitan ng pagsabing, Praise the Lord. Amen? And finally, sa the power of the cross, mga kapatid, number 10, Jesus came to live in our home, the earth, so that we could live in His home heaven. Okay? Jesus came to live in our home, the earth, so that we could live in His home heaven. Jesus ay dumating upang manirahan sa ating tahanan, ang lupa upang tayo mabuhay sa kanyang tahanan sa langit. Ang nakakaunawa ay sumisigaw ng Praise the Lord. Hallelujah! So, kailangan mo pa ba ng karagdagan? Kailangan pa ba nating patunayan ang kapangyarihan ng cross? Pinatunayan na po ni Jesus. Tanggapin na lang natin. Paniwalaan na lang natin na itong anniversary hanggang mamaya sa mga mangyayari magaganap sa banal na misa, sa healing message, tandaan nyo, lahat ng iyan ay pagmamahal at kapangyarihan ng cross ni Yahweh El Shaddai na si Kristo Jesus. Kaya, gawin mo sa katabi mo, in Jesus' name. Ang demonyo po natatakot sa cross, kaya kapag nabanggit mo si Jesus natakot, nakakita ng cross, nagalit, alam mo na kung ano espiritu mayroon siya. Kaya mula ngayon, sa the power of the cross, taglay na po natin ito, hawakan natin ito, at champion. Ang kapangyarihan ng Diyos, araw-araw, ito'y ating tinatamasa. Lord God, pagpalalo po ang masunod pa ng mga mangyayaring magaganap hanggang mamaya sa kanang misa, sa healing message, sa inspirational talk, at loobin mo pong ipagkaloob ang tagumpay para sa ilang karangalan, kapangyarihan ay aming maranasan sa pamagitan ng the power of the cross. Say Amen. Happy anniversary and God bless us all. Okay, yan ang ating kapatid, Super Design ng Bigaret 5 San Roque. Brother! Gabi Openiano. Ating mga kanya, sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. So